So kasi mga ano sa mga non-Muslim yun Kaya kasi. kami nag-aaral para hindi kami magiging mangmang o may matutunan kami kung tungkol sa pananampalataya ng Islam. At saka kasi pag wala ka talagang kaalaman, maliligaw ka. At saka yung paniwala mo, kung may magsasabi sa'yo kahit hindi totoo, pinapaniwalaan mo. Mabuti yung may pinag-aralan ka, hindi naman pinag-aralan, kahit maliit na natutunan ng at least alam mo yung paraan ng isang Islam na kung ano yung mabuti at saka masama. Mashallah, mashallah. Alam, parang si Bro Amit nagiging ustad na eh. Sheikh na eh. Bro, Ustad Amit Mamigo. Mag-comment kayo mga bro ha. si Ustad Amit Mamigo. Inshallah, walang ano, di ba? Tignan mo ngayon pa lang nagiging ano na siya di ba bro? Alam mo dati, hindi mo ba ako magsalita sa ano kasi napakamayain ko. Dahil sa pag-aaral namin, dahan-dahan natututo at saka nawawala yung hiya. Hindi naman sabi nawawala yung hiya kasi yung dapat pag isa kang Muslim, di ka mahiya na ipahayag yung katotohanan. Lalo na pag may kaalaman ka, hindi ka talaga mahiya kasi yung mga mahihiyain sila yung mga ano rin. Hindi naman sa sinasabi natin na wala silang alam, pero yung may mga mahihiyain kayo na parang takot sila na sabihin na baka magkamali sila. Iniingatan din nila yung sarili nila na magkamali. So kahit na kami ay may alam na kahit papaano, kahit onte, yung kaisahan ng Allah, 'di ba? Yun lang ang ano namin, yung tauhid lang, yung kung sino si Allah, yun na pwede na tayo magdawa, 'di ba? Yung sabihin mo Allahu Samad, 'di ba? Sabihin mo lang yung ganun. 'Di ba bro? Sa Islam kasi hindi pwede na ikaw na mismo gagawa ng batas ng Islam magpahayag ka nang walang katotohanan at walang basihan. Kasi makapagligaw ka doon ng mga tao na nakikinig sa iyo na yung sinasabi mo na puro naman kamalian. Kailangan kami rin nag-iingat din kami sa mga sinasabi namin na hindi kami magkamali. Kaya hindi namin pinapasok yung pinahimasukan yung mga hindi namin alam kasi ano rin yun, sinabi rin ni Allah na wag nyong panghimasukan yung mga hindi nyo nalalaman, 'di ba? Kasi yun, makakapanligaw ka at yung kasalanan nun, kung sino man yung nakapanood nun ay kasalanan mo rin. So kung ano yung mga kabutihan na shiner mo, ayun din yung na matatanggap mo. Pero kung ang kasamaan na shiner mo ay nakapanood ng maraming tao, yung kasalanan nila ay mapupunta rin sa iyo. So yun yung ng Islam, 'di ba? Mas mabigat yun. So akala mo pag share mo ng mga hindi maganda ay okay, nakakatawa. Pero ang nun sa kabilang buhay ay yun yung mga kasalanan na mapupunta sa iyo sa libingan. So sa araw ng paghukom ay matatamo mo yun. So ayan yung libingan. So ito yung libingan, yung makbara. So din, Napakalawak yan. So dito na tayo kay Andoy. So si Ustad Amit Mamigo. Kayo mga taga dyan ha. Pag umuwi si Ustad Amit Mamigo, tignan nyo. Di ba bro? Tandaan nyo yan. Pag napanood ni Ustad Amit, sisama na ako sa kayo mga pag yung mga maling akida nyo, itatama ni Ustad Amit Mamigo. Walang imposible. Walang imposible. Ustad Amrullah, tignan nyo si Ustad nag-umpisa na magdawa. Huwag kayo magagalit sa akin kung nagsasala ng doon sa araw ng Juma. Okay po. Ustad Amrullah, tignan nyo si yung estudyante nyo, si Ustad Amit Mamigo. Nagdadawa na sa online. Inshallah. Magkukutba na siya, inshallah. Kasi na si